Ito naman po, bakit naman po mahalagang sundin yung schedule ng mga bakuna? May mga time frame po sa binanggit kayo na may mga intervals na sinasabi. Bakit po kailangan sundin yung mga ganun? Okay. Kasi, sa bata kasi, ang inaano kasi natin is yung series nung bakuna. Kasi nga, hindi pa well-developed yung immune system nila. So, kung baga, inaral na ito na, for example, very beneficial, kunyari yung DPT, pag binigyan mo siya ng 3 doses in less than 1 year old. Okay. Oo. So, yung rotavirus, the same din. Basta yung mga ano na yan, inaral na po yan na dapat Ito yung in best, series siya. Kasi ang ginagawa natin dito is parang binibigyan natin ng pundasyon or foundational building ang ginagawa natin for the immune system ng bata. Humihina po ba yung effect ng isang vaccine kapag hindi po na susunod po yung schedule ng vaccine po nila? Hindi naman siya humihina. Basta ang importante sa atin is nagka-catch up. May tinatawag tayo na parang ihahabol. Oo. At mahalaga po na makumpleto na daw. Mas maganda kasi ang sa bata kasi ang focus natin is foundational building nung immune system. Kailangan talaga. Oo, at saka sa bakuna kasi, ang sakit, ano ba itong mapapanganib na to, katulad ng measles, katulad ng polio, pneumonia. So, yun. So, pagka naibigay mo na siya, alam mo yon yung konting turok lang, pero ang protection mo mahaba. Alam mo na po na safe yung anak. Of course, Peace of kasi mind. hindi naman siya sa atin kung hindi siya inaral talaga. A few reminders po para sa mga parents po natin na balak, siguro may newborn at magpapabakuna. A reminder po para sa kanila. Okay. So, unang-una po, make sure po na makukuha niyo po yung bakuna at the ideal age. And then as much as possible, wag po ninyong imimiss yung mga doses na kailangan pong tanggapin ng baby. Tapos, pangalawa po, wag po kayong magbibigay ng gamot bago po pabakunahan para po hindi po hihina po yung acceptance nung body. And then, lastly, so kung mag-aano kayo, napabakunahan po, dapat po i-observe po talaga yung bata. So, yun po.